Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina po, ay replay na naman ng Itbulaga. Ito pong pinalabas kanina ay aired August 31, 2024, yung tungkol po sa Barangay Cinema Child Star of the Year Grand Finals. Pero kahit ganun pa man po mga kadabarkads na replay ang Itbulaga ay still marami pa rin po ang patuloy na tumatangkilik at pinapanood ang Itbulaga. Samantalang ang MMFF po ay naglabas ng parang article sa kanilang page. Sabi dito sa The Kingdom, set in a fictional Philippine never conquered by colonizers, second best picture winner, The Kingdom benefits as much from its eye-candy appeal as its intricate succession style myth-making. Directed by Best Director co-winner Michael Tubiera, the film cast Vic Soto against Taif in a role as widower, Lakan Makisig, Nandula that allows viewers to see the comic luminary in a more serious light. As Makisig faces off against Sulutagong Piolo Pascual, dashing as ever, the son of disgraced former royal guard, aging monarch also finds himself torn between duty and family as he's forced to weigh in on his grown kids' continuous loyalty. In this parallel reality, the future of the Filipino nation rests on reckless Prince Baguis, Sid Lucero, the ambitious Princess Matimyas, Christian Reyes, and the soft-spoken Princess Lualhati, Su Ramirez, but are they up to the task? So mula po ito sa MMFF, no, ganito po nila dinescribe ang pelikula po ni Bossing Vic Soto. So kayo ba mga kadabarkads, napanood nyo na po ba ang The Kingdom or ang kahit anong entry dito po sa Metro Manila Film Festival? So kung napanood nyo po mga kadabarkads, yung 10 entry po ng Metro Manila Film Festival, masasabi ninyo na napakaganda talaga ng The Kingdom. Samantalang ano po itong nakita at nabasa natin sa Facebook na kaya daw pala nalaglag ang breadwinner ay meron daw epal. Bawi daw sila mga kapamilya sa sales. Ngayon, ito po ang naging komento ng mga netizen sa naturang post na yan. Meron itong 5.2k na reaction. Di nyo ba tanggap ang pagkatalo? Kapag nanalo, sobrang ingay nyo. Pero kapag ulats, marami kayong sinisisilay. Kung concerned kayo kay Vice, bakit hindi nyo na lang pinanood yung movie ng paulit-ulit para may silbi kayo bilang fans ni Vice? Huwag sisihin ang mga ibang tao sa kapilyuhan nyo sa pagiging flop ng movies ng fab nyo. Sabi pa ng isa dito, award lang yan, pwedeng dayain kung sinong gusto bigyan. Pero yung kita ng pelikula, yun ang di kayang dayain. Tao pa din ang magpapasya kung anong gusto nilang panoorin at saan sila masaya. So, di ba po ang The Kingdom ay pumapangalwa, no, sa The Breadwinner is. So, doon hindi po patas yung laban kasi first day gross yung usapan doon eh. Marami po ang sinihan na binigay po dito sa The Breadwinner is, samantalang sa The Kingdom kalahati lamang. Kaya naman talagang tatabo po ng sales ang The Breadwinner is. So, sabi ko nga po, ngayon lamang magbabawi ang The Kingdom dahil nagdagdag na sila ng mga movie sa sinihan. So, sa final computation po tayo magbase mga kadabarkads. Okay, mamaya pag-uusapan po natin. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi man po nakakuha ng awards si Bossing Vic Soto, okay lang yan. Basta kumita po ng malaki ang kanilang pelikula. Plus, marami rin po na awards na nakuha ng The Kingdom. Ito nga po yung review ni Noel Asinas Vlog. Vic Soto and Piolo Pascual movie The Kingdom umani na magandang review. Kumakalat na ang magandang review para sa The Kingdom na una nang pinasilip sa media nung Lunes ng gabi. Hindi nakapagtatakang maraming na-impress sa pelikula dahil maganda ang pagkagawa nito ni Direk Tubiera. Dadalhin kanya talaga sa isang fictional na Pilipinas kung saan pamilyar ang mga lugar pero isa pa rin itong kakaibang mundo bilang kaharian ng kalayaan. Sa simula pa lang, hook ka na kahit na alternate reality ito.
Makatotohanan pa din ang mga eksena at mga pangyayari dahil sumasalamin pa din ito sa mga nangyayari sa bansa at maging sa mga pinagdaan ng problema ng isang pamilya. Kahit nahari ang karakter ni Vic Soto bilang lakan makisig, mabigat ang kanyang mga dinadala at malalim ang naging atake niya sa pagganap sa role niyang ito. Napakagaling din ang pagganap ni Piolo Pascual bilang Sulu, binigyan ng intensity at layers ang kanyang karakter at nang magharap sila, matindi at mamamangha ka sa galawan nilang dalawa. Ang The Kingdom ay isang pelikulang puno ng high drama, unexpected twists at emotional revelations. Walang patapon na eksena, bawat detalye, bawat linya kuhang-kuha ang puso at isipan mo. Malakas ang laban ng pelikula sa MMFF Awards Night. Best Picture, Best Acting Awards, Best Cinematography, deserve na deserve nito. So total of 5 po ang naging awards ng The Kingdom. Best Picture pero second, dapat sana first sila, 'di ba? Best Director din po si Michael Tubiera, Best Production Design din, Best Visual Effect, and Gatfuno Antonio J. Villegas Cultural Award. So, mas marami pong nakuhang award ng The Kingdom kumpara po sa And the Breadwinner Is. Ibig sabihin, mas na-appreciate po nila ang naturang pelikula. Samantalang magdako naman tayo dito sa gross ng Metro Manila Film Festival for 2024 na inilabas po ng isang account dito po sa X. Mula po ito sa account sa X ni Maricel Soprano, Ma'am She Divine. So, most gross of MMFF 2024 entries, nangunguna daw dito etong And the Breadwinner Is na merong 201 million. Pangalawa daw ang Espantajo, 85 million. Pangatlo ang Uninvited, 68 million daw. And Green Bones, 28 million. At panglima daw ang Topak, 15 million. So ngayon, syempre, hahanapin natin, hinanap din po ng marami kung nasaan yung income or yung gross ng The Kingdom. Bakit wala dyan? Pumapangalwa po yun sa most watch ng Metro Manila Film Festival for 2024. So, inalis dito. Possible na mas mataas po ang income ng The Kingdom kumpara po doon sa And the Breadwinner Is kasi hindi po sinama So, sana kung maglalatag po siya ng mga gross ng Metro Manila Film Festival for 2024, sinama niya po lahat. Sinama niya po yung 10 entry. Pero yan, 5 lang yung sinama niya. Tapos inalis niya pa yung sa The Kingdom na pumapangalwa sa most watch. So, ibig bang sabihin ito ay mas malaki po ang income ng The Kingdom kumpara po sa And the Breadwinner Is? Dahil hindi po niya sinama Kaya kung magbabasa po kayo ng komento sa naturang post, sinahanap po nila yung The Kingdom. Sabi nga dito sa komento, nasaan ang The Kingdom? Tapos may nag-comment pa na fake daw yun. So, ang nakakapagtaka talaga dito, kung yan po ang gross ng Metro Manila Film Festival, bakit nila tinatago yung gross ng The Kingdom? Bakit hindi po nila yun sinama? So, may kutob ako na mas mataas yung gross ng The Kingdom, mga Kadaver Gods, kaya hindi po nila sinama dito. Pumapangalawa talaga yon sa most watch sa Metro Manila Film Festival. So, nakakaloka lang, 'di ba? Maging patas tayo and syempre, walang ganyanan. Suportahan na lang natin parehas lahat ng Metro Manila Film Festival kasi gawang Pilipino 'yan. Itaas natin 'yan. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, don't forget to like, share, comment, and subscribe.